Halong bagets at veterano ang 16-man defense panel ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment trial niya. Sa unang tingin, parang bagong lineup, pero may familiar faces din. Nandyan si Philip Siegfried Fortun, veteranong litigator na kilala sa malalaking kaso. Kasama rin ang kanyang longtime partner na si Gregorio Narvasa II, anak ni dating Chief Justice Andres Narvasa na naging lead defense counsel noong impeachment ni Erap Estrada. Hindi lang sila, kabilang din ang ilang bigatin sa litigation, gaya ni Sheila Sison na matagal nang lumalaban sa Sandigang Bayan at criminal cases. Pero bukod sa mga veterano, lumilinya na rin ang new generation sa legal arena. Marami sa kanila bago sa bar, galing sa top universities, at may mga natatanging background sa debate, litigation at human rights work. Kasama rito sina Maria Celina Golda Fortun, Carlo Joaquin Narvasa, Miguel Fernandez na dati ring band member ng Lola Amor, at Justin Gular na multiple-time debate champion. Siyempre, nandyan din ang malalapit kay VP Sara, kagaya ni Michael Poa na dating Chief of Staff niya sa DepEd, at si Reynold Monsayac, dating OVP spokesperson at class valedictorian ng law school nila ni VP sa San Beda. Ang 16 na abogado nagsumite ng entry of appearance na ad cotelem kahapon sa Senate Secretary. News tungkol sa pag-appear ng mga abogado, battery of lawyers ni impeachment Sara sa impeachment court. Ito. The Senate Impeachment Court says it has received the appearance ad cautelam from the Fortun, Narvasa, and Salazar law firm to appear and act as counsel for Vice President Sara Duterte. So ito, Senate Impeachment Court press release, refiling of formal entry of appearance of the Vice President lawyers. As of 5:03 p.m., the Senate Impeachment Court, through the Secretary of the Senate acting as Clerk of Court, received the appearance ad cautelam from the law firm of Fortun, Narvasa, and Salazar to appear and act as counsel for Vice President Sara Duterte, dated June 16, 2025. The House of Representatives was indicated in page 3 to have been copy furnished as well today at 3:42, but has a note tender copy refused to receive. Ayaw nilang tanggapin. Bakit? So, sandali punta natin yung may iba pang yung mga pangalan. Binilang ko kanina 16 saan naman to? Ito yung mga pangalan. Fortun and Narvasa, ito yung mga matutunog na law office. Dalihan, hindi naman lumalabas yung mga pangalan. Ito. Appearance ad cautelam. Ito na yung mga pangalan. Fortun, Narvasa, Salazar by Philip Siegfried Fortun. Yan, unang lawyer. Pangalawa, Gregorio Narvasa. Pangatlo, Sheila Sison. Si Attorney Sheila Sison, yan ang lead counsel yung petition na sinampa nila sa Supreme Court. Then, pangapat, Carlo Joaquin Narvasa. Panglima, Roberto Batongbacal. Pang-anim, Justin Gulyar. Pang-pito, Lindon Manuel. Pang-walo, David Ronel Gulya. Pang-walo na ba ito? Pang-siyam, Maria Selena Golda Fortun. Next, Clarin Raduk. And then Francisca Mariel Flores. Ang dami.
Miguel Carlos Fernandez, and Michael Wesley T. Powa. Itong si Atty. Powa, ito yung spokesperson niya noon sa, I think, DepEd. And then Reynold Monsayak. And then Mark Binloan and Ralph Budota. So, binila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 lawyers. Grabe. Magbasa tayo sa mga comments, ano? 16 lawyers. Ito. James Marciliana, a team of highly qualified lawyers versus Tambaloslos. Abangan. Janre Jose, wow, 16 lawyers plus Batorni. Si Attorney Batorni Bato. Ito, Yapa Yuso. Ang ganda ng comment ito. The entry of a seasoned firm like Fortune, Narbasa, and Salazar. Bata pa lang ako, naririnig ko na itong law firm nito eh. The entry of a seasoned firm like Fortune, Narbasa, and Salazar into VP Sara Duterte's legal team signals a well-calculated and serious approach to the impeachment proceedings. Rather than reacting emotionally or politically, VP Sara is clearly choosing to meet the process head-on with legal precision. It shows a level of preparedness and confidence that's often seen in the Duterte camp, quietly assembling a strong defense while allowing institutions to do their part. It's not grandstanding, it's strategy. Galing naman. Tapos, si Rochelle Ordoña, in short, Kalinya ni Topacio. Danilo Solangon, more for the former members of the CODCOM committee for them to testify by direct cross-examination so the nation how they file impeachment process by contempt. Felix Comigad, Fortune, Narbasa, and Salazar are members of VP's legal team. All I can see is wow, impressive. Get ready for the impending serious bloodbath. Matawag natin sila ng mga bloodbath lawyers. Gerald Caldo, evidence will speak for themselves. Let the bloodbath begin. Lito Mapili, one of the highest caliber of court agents, second to Accra. Not even one envelope of evidence will be divulged to the public. Wanna bet? So, yan na. Nagsimula na po ang bloodbath. Kaya lang sa 20th Congress na tayo makakapanood. Relax lang muna tayo ngayon. Abangan natin yung napipintong paglaya ni Tatay Digong. Hindi na yon magtatagal. Anumang panawagan o kahilingan ng sinumang biased na, pabor man o kontra sa impeachment, pabor man o kontra kay VP Sara, hindi namin didinggin o papakinggan dahil biased nga sila eh. At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ding inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mambabatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon nung impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court doon ay hindi yan pwedeng pagbotohan, ni hindi tinake up sa impeachment court dahil voluntary decision yan ng isang impeachment court judge. Ngayon, defense panel ang humiling nun.
dahil duda sila sa sinasabi daw nung panahong yon. Masyadong anti-corona daw yung posisyon ng Senator Judge. Para sa akin, yan din ang i-apply naming President at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Unti-unti nyo naman ang nakikita yung mga nagsasalita, hindi ba? Kung kaninong panig sila nakabilang, klaro na anti-Sara, for impeachment sila. Klaro din yung iba na for Sara at anti-impeachment sila. Pagka ang boto na kailangan ay based dun sa number of seats, so based sa 24. So kung marami mag-inhibit kung sakali, maapektuhan yun. Hindi mangyayari yun sa pananaw ko. Hypothetical na naman yan. Nakasaad sa rules at ayon din sa ruling ng chair ng impeachment ni Chief Justice Corona na magsisilbing president. Pwede lamang matanggal sa bilang ang sinumang senator judge kapag tinanggal sila bilang senador sa ilalim ng ethics at disciplinary procedure ng Senado. Hindi pag-inhibit bilang impeachment judge. SP, Sir, good. yung bilang ng boto is based pa rin sa 24. Hindi ko alam mo itong impeachment na to tulad nung dati maraming pinanganak na matatalino at magaling kaugnay sa batas. Wala namang nakasulat sa batas niyan. Wala din namang nakasulat sa rules namin kaugnay sa computation na sinasuggest ng ilan sa mga ekspertong nagpapakilala ngayon kaugnay ng impeachment. SP, good afternoon. Ano? 24, halimbawa may mag-inhibit, pero 24 pa rin yung... Walang nakalagay sa rules. Wala ring basihan na sabihing mas mababa sa bilang na yon. Ulitin ko yung mga nagsasabing at nagpapakilalang eksperto daw sila. Ano bang basihan? May batas ba silang sinasite? Provision man sa konstitusyon o sa rules namin? O may pinangahawakan ba silang desisyon ng Korte Suprema? Sa dami ng magaling at nagmamagaling kaugnay sa batas ngayon, isa lamang naman talagang masusunod, ang Korte Suprema. Kung wala pang sinasabi ang Korte Suprema, malayang pwede mag-isip sino man kung ito ba'y tama o mali. Pero once nagpasa ang Korte Suprema, yon ang dapat nating lahat sundan. SP, good Yes. afternoon. Sabi ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung ginawa ng impeachment court noong June 10 ay hindi unconstitutional but irregular. Sabi niya na yung ginawa daw ay pagpapakita ng pagpanig ng mga senador kay VP Sara dahil hindi dapat gawain ng isang impeachment court na mag-motion or hilingin ang Kamara na sertipikahan dahil dapat manggaling yon sa kampo ng Vice President na siyang magki-question kung ito ay may paglabag doon sa one-year ban ng Constitution. Ano po masasabi? Ginagalang ko ang opinion niya pero hindi ako sang-ayon. Walang limitasyon ang impeachment court. Kaugnay ng pwede o hindi namin pwedeng pagpasahan. Nakalagay nga sa saligang batas, di ba? Sole power to try and decide. Sa aming rules o sa rules man ng rules of court, walang nakasaad doon na bawal ka gumawa ng ganito o ganyan o ganoong motion. Lahat ng motion pwedeng gawin at pagbobotohan ng impeachment court. Walang limitasyon yon. May mababasa ba siya at may matuturo ba siya na bawal itong motion sa impeachment court? Bawal itong hilingin ng sinumang impeachment court judge? Wala naman. At ulitin ko, bagaman siya'y dating miyembro ng Korte Suprema, hindi siya isa sa magpapasya kung tama nga ba mali ang ginawa ng impeachment court. At hanggang sa ngayon yata, wala pa naman yata nagsasampa ng kaso sa Korte Suprema para questionin yan. Ang proseso ay ito. Kung may ginawa ang Senado o ang Kamara man na hindi naaayon sa konstitusyon sa pananaw mo, sa pananaw ni Justice Carpio, ni naman, malaya silang pwede mag-question sa Korte Suprema. At Korte Suprema magpapasya kung sino nga ba ang tama at mali. Ganyan yung nangyari halimbawa sa one-year ban na hinihiling na impormasyon ng Senado o ng impeachment court sa Kamara. Kinwestiyon yan sa Korte Suprema at nakabinbin ngayon yan sa Korte Suprema. Nagpahayag din po ang grupo ng yung Philippine Constitution Association na posibleng merong grave abuse doon sa discretion, doon sa pagganap ng impeachment court na kanilang tungkulin
nang sila ay magdesisyon na ibalik o i-remand yung articles of impeachment. Yan ba yung parehong Philconsa na pinamunuan ni Speaker Martin Romualdez noon? Yan, di ba? Pues hindi na ako magugulat sa kanilang posisyon. Pero kung sa pananaw nila ay ito'y hindi na ayon sa batas, ulitin ko, malaya silang pwedeng questionin yan sa Korte Suprema na siyang proseso natin sa ilalim ng batas. Ginagalang ko ang kanilang opinyon, pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi ako sang-ayon. Dahil pinagbotohan ng Senado yan, 18-5 ang naging boto at wala para sa akin o kanino man na sabihing hindi yan pwedeng gawin ng Senado bilang impeachment court. Dahil nga sa blanket authority na binigay ng konstitusyon sa Senado bilang impeachment court to try and decide all cases of impeachment. Last na lang on my part, SP. Sabi din yung pagboto nyo ng yes ay pwedeng gawing ground para kayo ay mag-motion for inhibition. Ulitin ko. Voluntary ang pang-inhibit ng sinumang senator judge. That is addressed to the sound discretion of each judge kung may hihiling man yan. Pero, opisyal lang yan na didinggin ng impeachment court kapag hiniling yan ng defense o ng prosecution panel. Hindi ng kung sino man na nagsasalita ngayon sa labas ng impeachment court. Na klaro, may posisyon at may pinaniniwalaan na sila na panig o side nakakampihan. Kung may mag-move from prosec or defense na ipa-inhibit kung sino mang senator judge, itatakel nyo po sa impeachment court? Again, citing precedent, it will be addressed to the sound discretion of the impeachment court judge. Hindi yan pwedeng pagbotohan. Ano bang ibig sabihin ng address to the sound discretion? E di nasa sa kanya. Hindi kami pwede magbotohan na i-inhibit siya. Walang ganong proseso. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon, nung impeachment ni Chief Justice Corona. Itatakel ng ethics as a Senate Hindi ko body? sinasabing itatakel. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit, isa na lang. Paano po kapag sorry SB, paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang senator judge? Kitang-kita na yung kiling Sabi niya. ni no. Tatanungin kita, kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon nung pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kino-quote nyo sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, hindi naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge kaugnay sa kasong ito ng impeachment. So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal, ang may malawak na papel kaugnay ng impeachment dahil wala naman tong kulong, wala naman tong bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later, nakita yung two senator judges with VP Sara who is being accused? Hindi para sa akin na sabihin yon. Again, that is referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Kung may hihiling in open court nun, that will be addressed to them. May epekto rin ba kapag kami nag-a-attend ng rally na impeach now? Babaliktarin ko it cuts both ways. Again, it always cuts both ways. Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Dapat pantay. Ngayon, ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ko sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig palagi yun. Yes, Nympha. Si Presidente daw po ay open to facilitating a dialogue between the Senate and the House dahil dun sa issue ng pag-remand ng impeachment case. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro,
the President is open to any dialogue to promote cooperation and the stability of democracy in the country. Hindi ako Paano ba yun? naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. At hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Pero kasi yung Palace Press Officer nagsabi, pero ano ba yung pagkakaalam nyo? Gugustuhin ba ni Presidente na manghimasok dito? At may lugar ba for him to intervene? Hindi ko alam. Si Yusek Claire lang naman ang nagsabi, pero sa panig at party ko, ano nga ang pag-uusapan? Ano mga mapagkasundoan namin? Kung meron man, kailangan namang gawin pa rin in open court. Bakit hindi na lamang gawin in open court? Hindi kailangan ng dialogue, sir. Pleadings Wala ako nakikitang dahilan o rason kaugnay sa bagay na yan. Ulitin ko, ang proseso natin ay kung may hindi sang-ayon sa proseso ng Kamara o ng Senado, pwedeng iakyat sa Korte Suprema yan, which under our Constitution is the sole arbiter with respect to deciding what is legal and or illegal, what is constitutional and or unconstitutional. Hindi yan pwedeng pag-usapan o pagkasundoan ng Kamara o ng Senado bilang prosecutor man o bilang impeachment court. Hindi ba ang amicable settlement sa pagitan ng magkabilang panig? Walang amicable settlement sa pagitan ng korte at ng prosecution. Wala yatang ganun. So, kung nalalabuan ang Kamara sa proseso o basta kung may nalalabuan, mag-submit ng pleadings dapat ang House bilang Ang prosecutor. tagal na nilang atat na atat magsimula ito. Hindi ba? Siguro naman dapat handa na sila at nalalaman nila yung mga dapat at pwede nilang gawin sang-ayon sa rules ng Senado at sang-ayon sa rules of court na suppletorily applicable sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment. Again, once the court is established and the court has been established already, lahat ng komunikasyon ay sa pamamagitan ng mga pleading. Hindi sa pamamagitan ng press release, hindi sa pamamagitan ng meeting o caucus, hindi sa pamamagitan ng social media, kung hindi sa pamamagitan lamang ng pleadings. Hindi kailangang mamagitan dito ng Presidente, hindi kailangang mamagitan sa Senado at sa Kamara. Wala ako nakikitang pangailangan dahil wala namang kailangan ipagitan. Dahil simple lamang naman, nag-utos ang Senado bilang impeachment court, nag-utos siya hindi lamang sa nasasakdal, pero pati na rin sa prosecution. Kautusan na sa aking pananaw at palagay ay dapat sundan at sundin. Kung hindi, may remedies ang impeachment court, may remedies din naman yung magkabilang panig kung sakasakali. Sir, may polling bus ng Marlon Ramos. Sabi niya, Nasaan siya? Manila doctor, sir. Bakit? Kung kailan recess na, doon ba siya na high blood? sir, nagpatong-patong lahat. Naipon. Sir, yung polling Get well soon. sabi niya, walang senador na openly na nagsasabi na dapat i-convict si VP. Unlike yung mga pro-Duterte fellow. Walang senador. Nagsasabi i-convict. Hindi ko alam yung mga sinasabi nila sa kanilang mga social media account o sa labas at sa publiko. Hindi ko minomonitor yon.